Chapter 5. Oo nga pala, anong pangalan ng kapatid mo? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya. Ang pangalan niya, excuse me, Dr. Jacobs. Bigla na lamang sumilip ang isang babae sa loob ng infirmary. Pareho kami ni Dr. Jacobs na tumingin sa kanya. Yes. Gusto ka raw po makita ni Miss Samantha. Samantha. Tanong ko. Tumingin sa akin si Dr. Jacobs saka siya tumayo. Sophie, hintayin mo ako rito. Okay. Inayos niya pa ang necktie at ang damit niya bago lumabas ng infirmary habang nakangiti, sinundan ko siya ng tingin hanggang sa hindi ko na siya makita. Samantha, sino siya? Hindi niya nabanggit na may kapatid din siyang babae. May kapatid na babae si Lance. O baka naman iyon ang babaeng tinutukoy niya noon. Muli akong nahiga sa kama saka sinubukang ipikit ang mga mata ko para makatulog pero hindi ko talaga magawa. Hindi ko maiwasan na ma-imagine sina Lance at ang Samantha na iyon habang inisip kung ano ang ginagawa nila. Sigurado akong sobrang sweet nilang dalawa ngayon. Tumigil ka, Sophie. Wala kang karapatang magselos kahit pag-i-friend nga ni Lance ang babaeng iyon. May asawa ka na asawang ayaw ipaalam sa akin ang mga detalye tungkol sa personal niyang buhay. Isa pa, hindi ko mahal si Vincent. Ganoon din naman siya sa akin. Nakikipaglaro lang siya sa akin para hindi siya ma-bored. Tumayo na ako saka isinuot ang sapatos ko at naglakad palabas. Hindi ko na talaga kayang magtagal pa roon. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ng nurse na nakasalubong ko sa labas. Opo, babalik na po ako sa klase ko. Mabuti ganon. Naglakad lamang ako ng naglakad habang lumilingalinga sa paligid hanggang sa makarating ako sa garden ng university namin. Doon ko nakita si Lance kausap ang isang matangkad at blonde na babae suot ang isang ink sheath dress. Napakaganda niya, tingin ko nga ay nakita ko na siya sa TV dati. Nagtatawanan silang dalawa na parabang ang saya-saya ng usapan nila kaya hindi ko naiwasang magselos. Nakatingin lamang ako sa kanila nang bigla na lamang inilapit ni Lance ang mukha niya sa babae at hinalikan niya ito. Nanlaki ang mga mata ko. Tila estatwa lamang akong nakatayo roon habang pakiramdam ko ay may kung anong tumutusok sa puso ko. Bigla na lamang tumulo ang luha mula sa mga mata ko at naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sophie, plano mo bang matulog dito? Sigurado akong hinahanap ka na ng asawa mo. Sabi sa akin ni Sabrina. Walang pakialam sa akin si Vincent, okay. Wala rin akong pakialam kahit na magalit pa siya sa akin. Bumuntong hininga siya. Pasado 9:00 na at tingnan mo ang sarili mo, 4 na bote ng whiskey na ang nainom mo. Lasing ka na. Pwede mo naman akong iwanan rito kung may gagawin ka pa, Sab. Ano? At bakit ko naman gagawin iyon? Hindi kita pwedeng iwanan ng ganyan. Mulil kong tinungga ang isa pang bote ng whiskey. Alam mo, Sab, tingin ko ay galit sa akin ang mundo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Iniwan ako ng mommy ko, si daddy naman ibinigay ako kay Vincent. Si Dr. Jacobs naman hindi rin ako gusto. Lahat na lang ayaw sa akin, walang nagmamahal sa akin, walang may gustong manatili ako. Hindi ko maintindihan. Masama ba akong tao? Bakit lahat na lang ng taong mahal ko iniiwan ako? Sophie, huwag mong sabihin yan. Si Lance, si Dr. Jacobs, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, pero may gusto na siyang iba. Anong gagawin ko, Sab? Well, baka kasi hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. Baka, pero mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero kasal ka na, Sophie. Kasal ka na kay Vincent Hastings. Siya ang dapat na pinagtutuunan mo ng pansin. Siya dapat ang nakakakuha ng pagmamahal mo. Umiling-iling ako. Mahal na mahal ko si Lance. Hi, Sophie. Muli akong tumungga ng alak habang patuloy ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ko. Hindi ko alam na ganito pala kasakit ma-broken-hearted. Alam ko namang hinding-hindi ako mamahalin ni Lance, pero bakit umasa pa rin ako na mapapansin niya rin ako balang araw? Ang tanga ko talaga. Sino ba naman ang magmamahal sa isang babaeng gaya ko? Where's Sophie? I asked one of my maids as soon as I entered the house. Wala pa po siya, boss. I squinted at my wristwatch. It's already 11 o'clock and she's still out there. What the hell is Venom doing? I reached for my phone and dialed Sophia's number. It rang a few times before she answered it. Hello.
Hello, Sophie. Oh, ikaw ba yan, Vincent? Ang mafia boss kong asawa na si Vincent na walang pakialam sa feelings ng mga tao sa paligid niya. Ikaw ba yan? She sounded drunk. Where the hell are you? How many times do I have to tell you to go home on time? Pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap na may pakialam ka sa akin? Hayaan mo akong gawin ang gusto ko, okay? Goodbye, lalaking mas malamig pa sa yelo. She yelled then hung up the phone. Sophie, damn it. Where the hell is that woman and why is she drunk? I dialed Venom's number this time and she answered it immediately. Boss, where's Sophie? Nandito po siya. Where are you? Sa Dark Castle Bar po, boss, isang got it. Don't let Sophie be out of your sight. I'll be there in 10 minutes. Naiintindihan ko po, boss. I hung up the phone and started walking outside to find my Triumph Bonneville. I used to ride my motorbike whenever I'm not in the mood to drive my car and when I need to arrive much quicker at a certain place. I like motorbikes than cars. Boss, gusto mo bang samahan ka namin? Asked Luke, one of my men. You don't have to, I said as I rode my motorbike. I wore my helmet and dashed off. Sophie, you are so hard-headed. I didn't even know why she kept popping inside my mind whenever I was in the middle of my work. I was mad at her, but I wanted to see her at the same time. Also so many people as I entered the bar. What the hell would Sophie be doing in this kind of place? I thought she does not know how to go to this kind of place. I roamed my eyes around, trying to find Sophie, when a brunette suddenly walked towards me wearing a very short black dress. Hey handsome, want some company? Isang don't need one, yourself, I said as I left her there. Jerk. I heard her yell. I just shrugged and continued walking. I couldn't help but feel mad because this was the very first time that Sophie disobeyed me. Did she think she could do anything just because I was letting her do it? I'll make sure to make her pay for it, boss. I suddenly heard Venom's voice, so I looked at her. Where is she? Nandoon po siya, boss, she said then pointed towards a woman sitting on a stool while her head was pressed on the counter. She was already sleeping. I walked towards her. Sophie. She didn't answer, so I had to call her again. Sophie, she suddenly raised her head and looked at me. Vincent, I'll take you home now. Ano? Hindi. Ayaw kong sumama sa'yo. And do you think I care? You'll go with me whether you like it or not. I said as I grabbed her hand and was about to pull her when she brushed my hands off. Sabi kong ayaw kong ang sumama sa'yo, gago ka. She yelled, then she started running away from me. Damn this woman. Sophie. Sophie. She was already drunk, that was why I was able to catch her and carried her on my shoulders like a sack of rice. Anong ginagawa mo? Elbaba mo ako. Didn't I tell you that you're going with me whether you like it or not? At sinabi ko ring hindi ako sasama sa'yo kaya ibaba mo na ako. I will never do that. I said as I spanked her. Aray. Manyak. She yelled which made me laugh. She fell asleep on our way home, so I had no choice but to bring her to her room. I laid her on her bed then I sat her beside her. Her face was stained with tears. I swept the strands of hair covering her face and stared at her. She looked so good. She was so beautiful even when she was asleep. She looked so damn cute whenever she was sulking at me, although there were many times that I got annoyed because she seemed like she wanted to know everything about me. She moved sidewards and faced me with her eyes closed. She was still wearing her school uniform with a vest, so I decided to take it off, leaving only her white blouse. I could clearly see what color of bra she was wearing and it already caused my pants to tighten. My eyes landed on her pinkish plump lips. I moved my face close to her and claimed her lips, slowly. She moved as if she was about to be awakened, but I didn't mind her. I kept on tasting her mouth as it conquered my whole body. Moved away from her to stare at her face.
I couldn't take advantage of her. I didn't want to have with her just because she was drunk. It would be boring. I was surprised when she suddenly opened her eyes and stared directly at me. "Kiss me," she whispered. "What? Kiss me? Please," she mumbled as she put her hands around my shoulders. A smirk formed on my lips. "If that's what you want, just don't blame me if we end up having makeover." I claimed her lips once more and she kissed me back. I bit her lower lip just so I could have a free entrance inside her mouth. "You don't know how addicted I am to your lips, Sophie. Kiss man more. You're impatient, huh?" I was about to kiss her again when I suddenly noticed the tears running down her cheeks. "Lance." "What, Lance?" Parang mabibiyak sa sobrang sakit ang ulo ko pagkagising ko. Naupo ako sa kama sa karoon na realized na nasa loob na pala ako ng kwarto ko sa mansyon ni Vincent. Hindi ko maalala ang nangyari kagabi, pero tandang-tanda ko pa rin kung paano nadurog ang puso ko nang makita ko si Lance na halikan ang babaeng iyon. Hindi ko alam na may girlfriend na pala siya dahil hindi niya naman nabanggit. Sa bagay, nasabi naman niya sa aking may babae siyang nagugustuhan. "Miss Sophie." Nagulat na lamang ako nang biglang lumabas si Venom mula sa banyo. "Venom, nagulat naman ako sa iyo. Pasensya na po, Miss Sophie. Naihanda ko na po ang panligo ninyo. Pwede na po kayong maligo, dahil ang sabi ni boss ay gusto niya kayong makasabay mag-almusal." "Ha? Nandyan pa si Vincent?" Tumanggo siya. "Opo." Tumayo ako saka lumapit sa kanya. "Okay. Oo nga pala, salamat sa pag-uwi sa akin. Hindi ko na maalala ang eksaktong nangyari kagabi, pero natatandaan ko namang kasama kita. Hindi ako ang nag-uwi sa inyo, Miss Sophie." "Ha? E di sino?" "Huwag mo sabihin." "Opo, Miss Sophie." Tinawagan niya ako para tanungin kung nasaan ka tapos nagpunta kaagad siya sa bar na iyon para iuwi ka. Nanlaki ang mga mata ko. "Ano?" Tinignan ko ang sarili ko at doon ko lamang na-realize na iba na pala ang suot kong damit. "Huwag mong sabihin na siya rin ang." "Opo, Miss Sophie." "Pero bakit mo naman siya hinayaan na gawin iyon?" Tandang padamdam panipik. "Asawa mo siya, Miss Sophie. Walang masama kung siya ang magpapalit ng damit mo." Ramdam ko ang pag-init ng buong mukha ko habang iniisip kung paano sinamantala ni Vincent ang pagkakataon habang natutulog ako. Bakit pa kasi ako nagpakalasing? Bulong ko sa sarili ko habang pumapasok sa banyo. "Do you still have a hangover?" Tanong sa akin ni Vincent saktong pag-upo ko sa katapat ng kinauupuan niya. "Hindi na gaano," tugon ko nang hindi nakatingin. Isang "do not understand why you had to drink so much when you can't even handle yourself." Nagpatuloy lamang ako sa pagkain at hindi siya pinansin. "Sophie, are you still mad about it?" "Saan?" "About what happened last time, when I yelled at you." Umiling-iling ako saka tumingin sa kanya. Tungkol ba roon?" "Syempre, hindi. Alam ko namang hindi na dapat ako nagtanong pa tungkol sa personal mong buhay. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi na ako magtatanong pa ng mga ganoon. Pasensya na talaga. I just don't like it when people try to pry about my personal life," sabi niya. "By the way, I was the one who changed your clothes." Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi ko. "Hindi mo na kailangan pang sabihin iyan. Maybe you wanted to ask, meron ka bang? I didn't do anything shady to you, so there's no need for you to worry. I don't want to have forced make love." Paano mo nababanggit ang salitang iyan na parang wala lang? Tandang padamdam panipik. Inosente siyang tumingin sa akin. "About what? Make love? Manahimik ka." Papasok na ako, sabi ko sabay tayo. Tumayo rin siya kasunod ko, "We'll pick you up later." "Hindi na kailangan. I have to. I don't want you to arrive late again. I don't want to hear again that you're at a bar, drinking like a madman." Umirap ako. "Bye." Actually, wala ako sa mood na pumasok sa university ngayong araw, pero ayaw ko rin namang manatili lang sa bahay. Mabuti na lamang at parati lang na nasa office niya si Lance. At least hindi ako mapipilitang makita siya kung hindi ako pupunta sa infirmary. "Sophie." Nagmamadaling tumakbo palapit sa akin si Sabrina pagkapasok ko pa lamang ng classroom namin.
Oh, Sab, naupo ako saka umupo si Sab sa tabi ko. Anong nangyari kagabi, ha? Alam mo bang nagpunta sa bar ang asawa mo at inuwi ka? Oh my God, Sophie. Kung nakita mo lang kung gaano siya kakul nang hawakan kanya sa braso at sinabing sumama ka sa kanya. Ayaw mo pang ang sumama sa kanya, kaya binuhat kanya na parang isang sako ng bigas. Hindi mo dapat siya hinayaan na gawin iyon, Sab. At tingin mo mapipigilan ko siya. Kayang-kaya niya nga akong patayin gamit lamang ang isang kamay, sarkastiko niyang sabi. Bakit, may nangyari ba? May ginawa ba siya sa'yo? 0h my God. Don't tell me pinagsamantalahan kanya habang tulog ka. Sinabi ko na sa'yo, hinding-hindi mangyayari iyon, Sab. As in never. Talaga ba? Ni hindi mo nga maalala ang nangyari kagabi sa bar. Paano ka nakasisiguradong wala nga siyang ginawa sa'yo? Tumingin ako sa kanya. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa katawan ko. Talaga, sa bagay, sigurado naman akong hindi ka makakalakad ngayon kung may nangyari nga sa inyong dalawa. Sab, nai-imagine mo na ba kung gaano kalaki ang alaga niya, Sophie? Oh my God! Anong malaki, Miss Sabrina? Laking gulat naming dalawa ni Sabrina nang bigla na lamang sumulpot mula sa likuran namin ang lecturer namin. Hihihi, wala po, Miss. Pinag-uusapan lang po namin ni Sophie kung gaano kalaki iyong agila, halos matawa na kaming dalawa. Agila. Opo, agila. May alaga po kasing malaking agila si Sophie sa bahay nila. Tumingin ang lecturer namin sa akin. Totoo ba iyon, Miss Sophie? Ha? Opo. Pwede ko bang makita iyon? Ay nako, hindi po pwede. Si Sophie lang po ang pwedeng makakita sa malaking agila na yun, singit pa ni Sab kaya napailing na lamang ako. Tumanggo lamang ang lecturer namin bago muling tumingin sa akin. Kung ganoon, alagaan mo na lamang ang agila mo, Miss Sophie. At oo nga pala, pwede mo bang ibigay ang mga papel na ito kay Dr. Jacobs? Sabi pa niya saka iniabot sa akin ang mga papel. Tumingin naman ako kay Sabrina para humingi ng tulong. Miss, ako na lamang po ang magbibigay kay Dr. Jacobs. Ang sabi ko, Miss Sophie, hindi Sabrina. Sinabi rin ni Dr. Jacobs na may sasabihin siya sa iyo kaya bilasan muna at magpunta ka na roon habang hindi pa nagsisimula ang klase natin, napabuntong hininga na lamang ako. Panay ang buntong hininga ko habang naglalakad papunta sa infirmary. Bakit kasi kailangang ako pa? Hindi ko pa gustong makita si Lance. Ayaw ko pang makita ang mukha niya dahil maaalala ko lang ang nakita ko noong nakaraan. At paano kung kasama rin niya ang babaeng iyon ngayon? Huminga ako ng malalim nang marating ko na ang infirmary. Naglakad ako palapit sa pinto at nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang doorknob. Kailangan ko ba talagang ibigay ang mga papel na ito sa kanya? Pero hindi ko kaya. Paano kaya kung iwanan ko na lamang ang mga ito rito sa sahig? Sigurado naman akong makikita ito ni Lance sa oras na lumabas siya, 0 kaya ay sabihin ko na lang sa lecturer namin na wala si Dr. Jacobs. Tama. Sasabihin ko na lang na, Sophie. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang nagbukas ang pinto ng infirmary at lumabas doon si Lance habang diretsyong nakatingin sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Dr. Jacobs. Tama, sasabihin ko na lang na, Sophie. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang nagbukas ang pinto ng infirmary at lumabas doon si Lance habang diretsyong nakatingin sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Dr. Jacobs, mabuti naman at nakita na ulit kita, Sophie. Hinahanap kita kahapon pero ang sabi ng nurse sa akin ay umuwi ka na raw. Saan ka nagpunta, ha? Oo nga pala, sa loob tayo mag-usap, sabi niya saka papasok na sana sa loob ng infirmary pero kaagad akong umiling. Hindi na, Dr. Jacobs. May klase pa kasi kami, kaya kailangan ko ring bumalik kaagad sa klase. Pwede naman akong gumawa ng dahilan para sa iyo, nakangiti niyang sabi sa akin. Naku, Lance, huwag kang makangiti-ngiti sa akin ng ganyan matapos mong halikan ang babaeng iyon kahapon. Marami na rin kasi akong namiss na klase. Isa pa, nagpunta lang naman ako rito para ibigay ang mga papel na ito sa'yo. Halata sa mukha niyang nagulat siya sa inasta ko. Iniabot ko sa kanya ang mga papel at kaagad niya naman iyong kinuha mula sa akin sa katumango-tango. Nalintindihan ko. Next time na lang siguro tayo mag-usap. Basta magpunta ka lang rito kapag gusto mo akong makita o hindi maganda ang pakiramdam mo.
Aalis na ako, cold kung sabi sa kanya saka nagsimulang maglakad paals. Ramdam ko ang pangangilad ng luha sa mga mata ko. Siya ang pinakahuling tao na gusto kong tretuhin ng ganito. Pero hindi ko alam, hindi ko talaga malwasan. You look so gloomy today, komento ni Vincent habang naglalaro kami ng chess sa kwarto niya. Walang gana akong tumingin sa kanya. Ha? Did something happen? Are you sick? Hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ko, tugon ko. Panandalian muna siyang tumitig sa akin bago muling nagsalita. Then we shouldn't continue this game for now. Let's just do it some other time. Kaagad akong napatingin sa kanya. Seryoso ka? Sumandal siya sa couch. I don't want to force you when you're not in the mood. That would be unfair for both of us. Isang chess champion na nakikipaglaro ng chess sa isarig amateur, hindi ba unfair yun? No, it's not. Can you remember what happened last night when I brought you to your room? Sinabi ko na sa'yo, wala akong naaalala na kahit na ano. Nagkibit balikat siya. You mean, even when you kissed me? Nanlalaki ang mga mata akong tumingin sa kanya. Anong sinabi mo? Anong ginawa ko? You kissed me? I mean, you pleaded me to kiss you. At bakit ko naman gagawin iyon? Sigurado naman akong ikaw ang humalik sa akin at nanamantala sa sitwasyon. Sophie, how many times do I have to tell you that I don't want force? I wasn't the one who initiated the kiss, it was you. You even asked me to kiss you again when stop doing it. Ramdam ko ang pagliyab ng magkabila kong pisngi sa sobrang hiya. Imposible iyan. Hinding-hindi ko gagawin iyon. But you already did, baby. Tumayo ako saka tumingin sa kanya. Di sana itinulak mo ako palayo at iniwang mag-isa kaysa halikan ako pabalik. And why would I do that? Kung gentleman ka, iyon ang gagawin mo. Tumayo si Vincent saka nagsimulang maglakad palapit sa akin. Well, I'm sorry, because I'm definitely not a gentleman. Anong ginagawa mo? Tanong ko habang patuloy sa pag-atres hanggang sa maramdaman ko na lamang ang malamig na pader sa likuran ko. Na-corner ako ni Vincent sa pamamagitan ng pagtukod sa dalawa niyang braso sa gilid ko. And if you ever try to get drunk again and kiss me, I assure you that it will never end with just a stupid kiss, bulong niya sa kahinalikan ang tainga ko. Kaagad ko naman siyang itinulak palayo. Manyak! Tumawa lamang siya habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Looks like you already gained your strength, shall we continue our game of chess? Chess your ass. Sigaw ko saka naglakad palabas ng kwarto niya. Hindi na talaga siya nagbago. Siya ang pinakamanyak na lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Isinusumpa ko, hinding-hindi na talaga ako magpapakalasing. Sophie, pwede mo ba akong samahan sa mall sa Sunday? May dress kasi akong gustong-gusto kong bilhin since last month pa, kaya lang si mommy gustong parati akong nakikitang nag-aaral kahit na hindi ko naman maiintindihan ang pinag-aaralan ko. Nakapout na sabi ni Sabrina habang naglalakad kami papunta sa school cafeteria. Hindi ako sure, sasabihin ko muna kay Vincent. Nang asar naman siyang tumingin sa akin. Ang hirap magkaroon ng asawa, and zero. Kailangan mong sabihin sa kanya kung anong gusto marong gawin at saan ka pupunta. Hindi naman ito dahil asawa ko siya, ito kasi ang napagkasunduan naming dalawa nang kunin niya ako mula kina daddy. Naiintindihan ko na. Speaking of daddy, kumusta na kaya siya ngayon? Well, for sure nagpapakasaya na sila ngayon dahil wala na silang utang kay Vincent na kailangan nilang bayaran. Napayuko ako. Siguro nga ay tama si Sabrina. Ipinangako sa akin ni daddy noon na babawiin niya ako mula kay Vincent, pero tingin ko naman ay wala na siyang balak pa na gawin iyon. Sophie, Sabrina. Kaagad kaming lumingon ni Sabrina nang marinig namin na may tumawag sa pangalan namin. At nang malaman ko kung sino iyon ay kaagad akong tumalikod muli. Sab, balik na ako sa klase natin. Ha? Bakit? Tinatawag tayo ni Mr. Jacobs. May gagawin pa ako. Okay. Nagsimula na akong maglakad saka ko sila iniwang dalawa. Hindi pa ako handang makita siya. Kung kailangan ko siyang iwasan at gawin ang lahat para hindi siya makita, gagawin ko. Pipilitin kong iwasan na muna siya hanggang sa makumbinsi ko ang sarili ko na hinding-hindi niya na ako magugustuhan pa. Bye Sab. Bye, Sophie. Ingat.
Nawimati lamang ako sa kanya saka ako tumingin kay Venom na kaagad na binuksan ang pinto ng limousine para sa akin. Sasakay na sana ako sa limousine na iyon nang bigla na lamang may humawak sa braso ko. Pareho kami ni Venom na napatingin at nakita namin ang isang lalaking nakasuot ng black suit. Miss Sophie, sino ka? Tanong ko sa kanya. Gusto po kayong makita ni na Mr. and Mrs. Hastings. Mr. and Mrs. ibig mong sabihin, ang mga magulang ni Vincent. Tumanggo naman siya kaya tumingin muna ako kay Venom para makonfirm kung totoo nga iyon at tumanggo rin siya. Nagdalawang isip pa akong sumama sa kanila noong una, pero si Venom na mismo ang nagsabi sa akin na sila nga ang mga tauhan ng mga magulang ni Vincent. Sumakay lamang kami ni Venom sa loob ng limousine saka sinyandan ang kotse nila hanggang sa makarating kami sa isang napakalaking mansyon. Ano naman kaya ang kailangan sa akin ng mga magulang ni Vincent? As expected, ang bahay nila ay di hamak na mas malaki sa bahay ni Vincent. Mas marami ring butlers at servers ang bumati sa amin nang makapasok na kami sa loob. Miss Sophie, sinabi po sa amin ni Madam na sa office niya kayo mag-uusap sa itaas, sabi ng butler na may pangalang Albert. Naintindihan ko, sagot ko habang sinusundan siya paakyat. Ang mga hagdan nila ay gawa sa salamin kaya naman hindi ko maiwasang kabahan dahil baka mamaya ay bigla na lamang akong madulaso bigla na lamang itong mabasag. Ngayon lamang ako nakakita ng ganitong hagdan sa buong buhay ko. Ngayong nakita ko ang bahay nila, na-realize ko na simple lang si Vincent dahil mas simple ang bahay niya. O dahil din siguro lalaki siya. Huminto kami sa harap ng isang malaking oakwood double door. Ito po ang office niya, Miss Sophie, sabi ni Albert sa kabinuksan ng pinto na iyon para sa akin. Tumingin muna ako kay Venom. Hihintayin na lang kita rito sa labas, Miss Sophie. Gusto ko sana siyang sumama sa akin sa loob pero tingin ko ay hindi niya rin gusto ang ideyang iyon. Nakita ko na ang mommy ni Vincent nang magpunta sila sa mansyon para pag-alitan siya. Tumingin pa nga siya sa akin noon na parang basura lang ako. Isang maaliwalas at pastel-painted na kwarto ang nakita ko nang bumukas ang pinto. Lahat ng furniture sa loob niyon ay kulay pastel. May malalaking paintings din sa pader. Katapat ko ay isang desk na gawa sa oak. Would you like to take a seat? Nagulat ako nang bigla na lamang may nagsalita. Nagangat ako ng tingin at nakita ko ang mommy ni Vincent na nakatayo sa tapat ng desk niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Suot niya ang isang pink na sheath dress habang ang buhok niya naman ay nakapuson. Lalo tuloy siyang nagmukhang strikto. Actually, pareho sila ni Vincent. Intimidating. Thank you po, sabi ko saka umupo sa isang pastel couch katapat ng desk niya. Naglakad naman siya sa direksyon ko saka naupo sa katapat kong couch. Sigurado akong insip mo ngayon kung bakit gusto kitang makita. Opo, diretso kong sagot na siya namang nagpataas ng kilay niya sa akin. May I know your name first? Sophie Lawrence po. Tumanggo siya. Maya-maya ay isang babae ang pumasok saka kami dinalhan ng coffee and cake. So, Sophie, I've heard that you got married to my son, Vincent. Gaano katagal na kayong magkakilala? Magkaibigan ba kayo? Oh, duda ako roon. Hindi naman kasi nagkaroon si Vincent ng kahit na isang kaibigan. Tumingin ako sa kanya. Actually, zero baka naman pinilit ka lang niya na magpakasal sa kanya. Tama ba ako? Tama nga ako, sabi niya saka uminom ng kape niya. Sino nga naman ba ang magkakagusto sa lalaking kagaya niya? Well, may magkakagusto naman sa kanya dahil kahit na pangit ang ugali niya, mayaman naman siya at gwapo kahit na sigurado namang hindi sa tamang paraan galing ang kayamanan niya. Napakunot ako ng noo. Excuse me, pwede ko po bang malaman ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta rito? Huminto siya sa pagsasalita saka diretsyong tumingin sa mga mata ko. I want you to file a divorce. I want you to file a divorce. Muntika na akong mabulunan sa ininom kong kape nang bigla na lamang sinabi iyon ng mommy ni Vincent. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Po, do you love him? Bigla niyang tanong. Napalunok ako saka nag-iwas ng tingin sa kanya. Asawa ko siya, kaya naman, you don't. You are probably not in love with that jerk. Bakit gusto niyo po akong mag-file ng divorce? Tanong ko. Gusto kong ma-realize ni Vincent na walang magmamahal sa kanya. Ano? Tumayo siya.
Walang magmamahal sa kanya dahil isa siyang demonyo, at walang utang na loob. I want him to live miserably. I want him to realize how much he needs US in his life. I want him to regret leaving US behind. Pasensya na po, pero hindi ko kayo maintindihan. Mas pinili niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya kaysa tulungang palagui ng kumpanya ng daddy niya. What an ungrateful son he is, right? Huminto siya sa pag-aaral at lumayas nang hindi man lang inisip kung gaano kami naghirap sa pagpapalaki sa kanya. Tumingin siya sa akin, kaya ngayon, gustong makipag-divorce ka sa kanya para mag-isa na lamang siyang muli. Naririnig niyo po ba ang mga pinagsasabi ninyo sa sarili ninyong anak? Alam ko pong wala akong karapatang pagsabihan kayo tungkol sa pagpapatakbo ninyo sa pamilya ninyo, pero anak niyo pa rin. Hindi ba? Hindi niyo man lang siya gustong makitang masaya. Masaya. Hindi deserve ng lalaking iyon na maging masaya, Sophie. Teka nga, mahal mo ba talaga ang anak ko? Bakit ganito ang inaakto mo ngayon? Why are you defending him? Dahil asawa niya po ako. Hindi na mahalaga kung mahal ko siya o hindi, ma'am, pasensya na po pero tingin ko ay hindi ko magagawa ang gusto ninyo. Ang divorce ay hindi isang bagay na pwede niyong gawin dahil lang gusto niyo. Seryosong usapin po iyon. Tumayo ako, hawak ang bag ko. Salamat po sa kape, ma'am. It was nice to meet you. Narinig ko pa siyang tinawag ako, pero nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Isang butler ang nagbukas ng pinto para sa akin. Ano bang klaseng nanay siya? May pakialam man lang ba siya kay Vincent? Tingin ko ni hindi nga niya gustong maging successful ang sarili niyang anak. Fair na, Venom. Opo, Miss Sophie. Hindi ko alam pero parang bigla na lamang akong nenas matapos kong makipag-usap sa kanya. Never pa akong nakakita ng nanay na kasing lupit niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Vincent sa kanila. Sinabi ni Vincent na hindi nila siya trinato bilang parte ng pamilya nila, so paano nila naatim na utusan siyang sundin ang mga gusto nila? Venom. Miss Sophie, kilala mo ba ang mga magulang ni Vincent? Binagalan ni Venom ang paglalakad sa katumingin sa akin. Opo, nasabi ko na nakinupkup nila ako. Noong bata pa ako, hindi ba? Mabait sina Mr. and Mrs. Hastings sa akin noon. Kung mabait sila, bakit ganoon nila frotuhan ang sarili nilang anak? Bakit kung tretuhin nila si Vincent ay parang hindi nila siya anak? Tingin ko, hindi po ako ang tamang tao para sagutin ang tanong ninyo. Bumuntong hininga ako. Alam mo ba, sinabihan niya akong makipag-divorce kay Vincent. At alam mo kung ano ang dahilan niya. Dahil sinuway daw sila ni Vincent nang sinabihan nila siya na iwanan ang business niya at magtrabaho para sa kanila. I mean, hindi ba dapat maging masaya na lamang sila para kay Vincent? Kaya po kailangan rin nating intindihin si boss. Parang napakakomplikado ng panilya nila. Tingin ko, napakarami nilang issue. Aalis na sana kami ng mansyon nila nang bigla na lamang may tumawag ng pangalan ko. Sophie, marinig ko pa lamang ang pamilyar na boses na iyon ay kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko. Lumingon ako roon at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kung tama nga ako. Lance. Isang ngiti ang automatikong gumuhit sa mga labi niya habang naglalakad siya palapit sa akin. Sabi ko na nga ba at ikaw iyan? Anong ginagawa mo rito, Sophie? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo rito? Bahay ito ng mga magulang ko. Para bang panandali ang huminto ang oras dahil sa sinabi niya. Tumitig ako sa kanya. Ano? This is my parents' house. I came here to visit them today, sabi niya nang hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Bahay ng mga magulang niya. Ibig sabihin si Lance ang kuya ni Vincent. This is my parents' house. I came here to visit them today. Pagpapaliwanag sa akin ni Lance nang may napakalaking ngiti sa mga labi. Napanganga ako, di bahay ng mga magulang mo. Ibig sabihin si Mrs. Hastings ang mama mo. Oo, ganoon na nga. Oh my God, naibulong ko. Ikaw ba, Sophie? Ano nga pala ang ginagawa mo rito? Bigla niyang tanong sa akin. Tumingin naman ako sa kanya. Kasi, actually, Lance. Bigla-bigla na lamang lumabas si Mrs. Hastings mula sa loob ng mansyon sa kapatakbong lumapit kay Lance saka ito binigyan ng isang napakahigpit na yakap. Oh my God, Lance. I missed you so much. I missed you too, Mommy.
Nakatingin lamang ako sa kanilang dalawa habang magkayakap. Mukhang close sila sa isa't isa. Gutom ka na ba? Sinabihan ko na ang chef na iluto ang mga favorite food mo, dagdag pa ni Mrs. Hastings. Really? Sure. Namiss ko rin talagang kumain dito. Nagulat ako nang bigla na lamang lumingon sa akin si Lance. Estudyante siya sa pinagtatrabahuhan kong university. Oh, I see. Yes, you can invite her over too. Ha, hindi. Ayos lang iyan, Sophie. Don't worry, ihahatid kita pauwi pagtapos nating kumain, sabi pa ni Lance sa kahinawakan ang kamay ko. Nakatingin lamang ako sa kamay niyang nakahawak sa kamay ko, pero sobrang lakas na kaagad ng tibok ng puso ko. Hindi na ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa dining room nila. Humila ng upuan si Lance para maupo ako sa tabi niya. Dito ako kadalasan nagpupunta during weekends or class vacations. Hindi ko alam iyon. Naninirahan akong mag-isa, kaya naman madalas ko rin silang mamiss. Nagpupunta ako rito sa tuwing namimiss ko ang beefsteak na gawa ni Mommy. Ngumiti lamang ako saka kami nagpatuloy sa pagkain. Pansin ko ang panay sulyap sa akin ni Mrs. Hastings sa tuwing nakikipag-usap ako kay Lance. Hindi ko alam kung ano ang inisip niya, pero bigla na lamang akong kinabahan. Lance lumingon sa akin si Lance habang nagdadrive. Nagpumilit siyang ihatid ako pauwi, kaya naman wala na rin akong ibang nagawa kundi ang hayaan. Tungkol sa nakababata mong kapatid na ikinwento mo sa akin noon, pwede ko bang malaman ang pangalan niya? Ang kapatid ko, Vincent ang pangalan niya. Madalas ko rin siyang tawaging V. Ngayon ko lang na-realize, nagulat si Vincent nang tawagin ko siyang V dati, malamang naalala niya ang kuya niya dahil doon. Bakit mo na itanong? Wala naman. Curious lang ako. Siguro kamukhang kamukha mo rin siya. May nasilip akong ngiti sa mukha niya. Actually, madalas magtaka ang mga tao kung magkapatid ba talaga kaming dalawa dahil hindi naman kami magkamukha. Di hamak na mas gwapo sa akin si Vincent. Mas sikat din siya sa mga babae sa university namin dati. Talaga, pero sikat ka rin naman sa mga babae sa university natin ngayon kahit na hindi ka na estudyante roon. Sikat lang naman ako kapag may sakit sila. Oo nga pala, Lance. Tingin ko close ka sa mga magulang mo lalo na sa mommy mo. Oo, ako nga ang favorite son niya. Ilang beses niya nang sinabi iyon sa amin dati. Matagal na raw niyang pangarap ang magkaroon ng anak na doktor kaya naman sinabihan niya akong mag-take ng medicine. Ibig sabihin, siya ang nagsabi sa iyo na magdoktor. Hindi iyon ang personal choice mo. Umiling-iling siya. Noong una napilitan lang din talaga akong gawin iyon kahit na gusto ko talagang maging isang pilot, pero habang tumatagal at mas marami akong nalalaman tungkol sa medicine, minahal ko na rin ito. Gusto ni Mommy na mag-doctor kami, o hindi naman kaya ay maging businessman dahil iyon ang trabaho ng grandparents namin. Gusto niyang ipagpatuloy namin ang nasimulan nila. Kaya kahit na hindi mo talaga gustong gawin, mapipilitan ka na lamang dahil gusto mo iyong gawin para sa kanila. Ako ang mas matanda, that's why I wanted to succeed our family. Sandali akong napatitig sa kanya. Medyo matagal ko nang kilala si Lance, pero ngayon ko pa lamang na-realize na marami pa pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Oo nga pala, Sophie. Pwede ko bang malaman kung bakit ka umalis sa infirmary? Ang sabi mo, hindi maganda ang pakiramdam mo, kaya nagulat ako nang hindi nakita roon pagbalik ko. Naging okay na naman yung pakiramdam ko nang makapagpahinga ako, kaya napagdesisyonan ko nang umalis. Nakalimutan ko lang na sabihin sa'yo. Tumanggo siya. Ganoon ba? Buong akala ko kasi ay nagalit ka sa akin. Para kasing iniiwasan mo ako noong dinala mo yung mga papel sa infirmary. Hindi ako galit sa'yo. Sorry kung ganoon ang naramdaman mo. Hindi mo kailangang mag-sorry. Basta't malaman ko lang na hindi ka galit sa akin ay ayos na ako, tugon niya sa ngumiti. Bakit kailangang siya pa ang maging kapatid ni Vincent sa lahat ng tao? Hinding-hindi ako magagalit sa iyo, Lance. Thank you, Sophie. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse niya nang makarating na kami sa tapat ng gate ng mansyon ni Vincent. Hindi niya naman alam na rito nakatira si Vincent, kaya ayos lang. Kailangan ko lang makatiyak na hindi sila magkikitang dalawa. Papasok na ako sa loob. Okay, see you tomorrow, Sophie. See you tomorrow,
Saad ko sa kapapasok na sana sa loob ng gate, pero bigla niya ulit akong tinawag. Halatang nag-aalangan pa siyang sabihin noong una, pero nagsalita rin siya matapos iyon. Pwede ba kita ayaing sumama sa akin bukas? Nanlalaki ang mga mata akong tumingin sa kanya. Ha, tingin ko kasi ay medyo matagal na rin mula noong huli tayong lumabas na dalawa. Pwede mo ring isama si Sabrina kung gusto mo. Sure, thanks. Good night, ngumiti ako sa kanya. Good night. Where have you been? Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Vincent na nakaupo sa may kama pagkabukas ko sa pinto ng kwarto ko. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Waiting for you. Tumayo siya saka naglakad palapit sa akin. You didn't answer any of my calls. Didn't I tell you to go home early? Are you really that bullheaded? Sorry, hindi ko namalayan ang oras. Nagpunta lang ako sa mall kasama ang best friend ko. Oh, really? 0 nga pala, pupunta ako sa bahay ni Sabrina bukas. Tutulungan ko siyang magluto para sa birthday ng mama niya. Tumitig siya sa akin ng salubong ang mga kilay. Do you think I believe you? Are you seeing some other guy? Do you have a boyfriend, perhaps? Wala akong boyfriend. Nagsasabi ako ng totoo. If that is true, then good for you, but if you have a boyfriend, make sure Earl won't see him. I don't like sharing what's mine, sabi pa niya sa kahinawi ang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ko. You should always remember that I already conquered some parts of your body. Bigla-bigla na lamang niya inilapit ang mukha niya sa leeg ko saka sinimulang halikan ito. Vincent. Sinubukan ko siyang itulak palayo, pero naisara niya ang pinto sa likuran ko saka ako isinandal doon. It's time for another game, but before that, I would like to test all of the parts of you that already conquered, bulong niya sa kamahinang. Kinagat ang tenga ko na siya namang naging dahilan upang manginig ang buong katawan ko. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko saka ako hinayla palapit sa kanya nang hindi iniiwan ng mga labi niya ang leeg ko. Gustong-gusto ko siyang itulak, pero tila ba ayaw makinig sa akin ng sarili kong katawan. Habol hininga ako ng umiwalay na siya sa akin. Inilapit niya ang mukha niya sa akin, halos dumampi na ang mga labi niya sa mga labi ko. Do you want me to kiss you? Napalunok ako habang nakatitig sa mga labi niya. Why are you holding back so much? Bulong niya. Doon ko lamang na-realize na inaasar niya lamang ako. Kaagad ko siyang itinulak palayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko ba maglalaro tayo ng chess? Bilsan mo na, gusto ko nang matulog. Fine, if that's what you want. Let's go to my room. Magpapalit lang ako ng damit tapos susunod ako roon. Ngumisi pa siya sa akin bago lumabas ng kwarto ko. Bamantong hininga ako saka naupo sa kama. Bakit ba parang hindi ako makagalaw sa tuwing ginagawa niya ang mga iyon sa akin? Muntik niya na akong halikan. Feeling ko, lips ko na ang pipiliin niya mamaya. If I were you, I would hire a better coach than the one you have now. You never won against me. Do you really suck at playing chess or you're doing it on purpose? Sabi sa akin ni Vincent nang manalo na naman siya sa laro namin. Masama akong tumingin sa kanya. Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman sasadyaing magpatalo sa'yo? Because you're excited about what I'm going to get next. Nababaliw ka na nga. Matatalo rin kita sa mga susunod na laro, Vincent. Hintayin mo lang ang araw na iyon, pagbabanto ko sa kanya, pero ngumiti lamang siya sa akin. Then, do it. Tugon niya. But before that, let me conquer another part of you first. Kaagad na lumakas ang tibok ng puso ko nang sabihin niya iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang pinapasadahan ng tingin ang buong katawan ko. How about this one? Anong, your right leg is mine now? Bulong niya saka itinaas ang kanang pa ako sa may couch, kaya naman nawala ako sa balanse saka napahiga roon. Anong ginagawa mo? Your right leg is mine now. From your right toes, up to your thigh. Sabi niya saka dahan-dahang hinihila pataas ang pijama ko sa kanang pa ako hanggang sa maabot iyon sa hita ko. Hinihila ko yun mula sa kanya, pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. Inilapit niya ang mukha niya roon saka sinimulang halik-halikan iyon.
Pabigat ng pabigat ang paghinga ko habang ang mga labi niya ay naglalakbay mula sa binti, pataas sa hita ko. Mahigpit akong napakapit sa covering ng couch habang kinakagat ang ibabang labi ko upang maiwasan ang pag-ungol. Hindi ko dapat ipakita sa kanya na nag-e-enjoy ako sa kagaguhan niya. Tumingin siya sa akin habang ang mga labi niya ay nasa hita ko pa rin. You can moan if you want. Manahimik ka. Alright. Lie to yourself even more and hold back, bulong niya sa kangumisi sa akin. Ikaw lang ang nag-enjoy sa kalokohang ito, Vincent. Nanlaki ang mga mata ko nang mahina niyang kagatin ang hita ko. Tila ba'y kakapusan ako sa hininga sa ginagawa niya. Huwag kang uungol, Sophie. Huwag kang umungol, kung di isipin ni Vincent na gusto mo ang ginagawa niya.